Governor Pineda, Vice Governor Pineda, Congressman Gonzales, kasama ko. We came together, Chairman Andrea Domingo ng PAGCOR, Mr. Noel Manangkil of the Clark Development Corporation, the officials and employees of the Clark Development Corporation and Clark International Airport. Mga nanay na nagmalasakit sa anak nila. Makasama ko sa gobyerno, mga kapatid ko. Noong panahon pa ni Presidente Arroyo, ako po'y napasali sa activity ng national government. I was taken in by her, parang consultant, advisor, but that's a cabinet post. Hindi ako pwede maghawak ng dalawang pwesto, kaya consultant lang ako. She wanted me to join government at that time, but I consistently refused. Since Ramos, DILG, puro DILG yan. Hanggang sabi ko, ma'am, get me just as a advisor sa public order and security. So I used to go Malacanang even at night just to talk to the president. And meetings. So alam ko ang sitwasyon ng bayan. More or less because I was there. When I was governor, I knew that we had a mayor rather. When I was a mayor of Davao City, I knew that we had a very, very serious problem. Drugs. Alam ko. Pero hindi ko alam kung gaano kalalim ang tama ng bayan. But in my city, it was to me a very serious problem. And I said that if I do not do anything, this city will never develop or improve. So yung naging mayor ako, kasi piskal po ako, sabi ko sa mga tao, I want just a peaceful city. So yung unang pangpagulo doon, yung away ng militar, pati yung mga NPA, nagpapatayan sila, nagbabarilan mismo sa siyudad na. So kinausap ko ang NPA. Kung maaari lang po, total, laki-laki ng Pilipinas, lumipat lang kayo sa ibang bayan. Doon sa Luzon, malawak. At marami kayong hingian. Huwag dito sa siyudad ko kasi mahirap lang. We're just trying to Mindanao tayo. Actually, we talk on the same wavelength. Ako po'y anak lang ng mahirap. Ang tatay ko'y pumunta ng Mindanao nung binata pa. Married in Mindanaoan. And yun ang buhay namin, talagang mahirap. So, natikpang kahirapan sa buhay po. At one time in our lives, ang aming bahay was demolished also. Because my father thought, being a lawyer at that, na akala niya yung wetland, pagkatpatan sa Bisaya yan, wetland. Akala niya bakante, yung pala may-ari na. Actually, yung sloganeering na go to Mindanao because it is the land of promise by the Americans was an American invention because they wanted people to work for them. Mindanao was a typhoon-free island. So nakita na nila doon na what you plant, you harvest. Visayas and Luzon, what you plant, well, you just have to keep on praying to God that no big typhoons will visit you to wipe out your crops.
So gusto nila ng mga tao, wala silang makuha because the Moro would never really work for them. So yung go to Mindanao, at marami hong nahila doon. Pati maraming there's a big community of Pampangueño doon. Ang pinakamalapit ko po, yung mga kababata ko, mga Lising brothers, anak ni Doktor, they were the ones, so sila Timbol. Those were the guys who made their millions also, nagnegosyo doon. Yung may pera, yung mga trabahante, wala. So there are Visayans who made it big, but till today, there are also some Visayans who, hindi talaga naabot ang swerte nila sa buhay. And they have remained poor. And so what I wanted was a city that was developed. Sinabi ko sa mga NPA, Adre, pareho man tayo ng balahibo, tumabi muna kayo dito. Nagkakaintindihan kami kasi lingwahe ng mahirap. At hindi naman ako but I was really all the time talking to them. And my mother. Nung panahon na, even when I was a fiscal, I was handling karapatan. Yung karapatan ngayon, Justice Alliance for Justice, Freedom, and Democracy. Well, I was handling it in the name of justice. Yung justisya lang naman na tama. Neither did I favor anybody na yung mga komunista. It was just to say that every time I had a fair shake in life. Kung na-mayor na ako, iba ang istorya. Because I had a 3-year limit. Yan, masama yung baltas na yan. Dapat palitan talaga yan. Baski sinong gobernador o mayor na tanungin mo, isang magbayad ng utang, tapos to get in the project, the money. That was an almost a reckless reaction to doon sa kay Marcos noong panahon na siya na president. Ano lang tayo sa yung galit na natin. Because that constitution was not a product of Marcos. He never took part in it. It was already 1935 constitution. Sila Claro Recto yun. Sila Quinten Paredes. Walang kasalanan itong sumunod. But because nangyari sa atin, yun, ang lahat ng ginawa ni Marcos, although it was not Marcos' constitution, sinira. Pati ang martial law powers ng presidente. The martial law powers is subject to review by the Supreme Court and by Congress. Kung mag-declare ako ng martial law at may invasion ngayon o gera, I cannot proceed on and on. Lalo na kung may gulo, pupunta pa ako sa Congress, pupunta pa ako doon sa Supreme Court. If there is anybody who would file a complaint to look into the factual, kung totoo ba. Which you cannot do. Kung magulo ang mundo, kaya nga martial law na para isang tao na lang ang magdirekta. Ngayon, ang problema niyan, kung findings ng Supreme Court at yung findings ng Congress magkalaban, hindi alam ng pulis kung saan siya magbigti. Pati yung mga presidente kung saan siya magdaib. Kung iba ang Supreme Court, magsabi ang Congress, yes, no ito, o no ito, yes itong isa, saan mo ako ilagay? Kaya kailangan talagang palitan yan. But there is a safety measure there. I'll just tell you later. But anyway, papunta doon. So sabi ko, alam mo, piskal ako, kaya kong basahin ang utak ng isang kriminal. 10 years ako fiscal. I could read your mind if it's a criminal mind. So,
when I became mayor, diretso na ako. Umalis kayo sa Davao. Huwag ninyong sirain ang mga anak namin. Because if you deprive us of the youth for the next generation, I will kill you. Do not destroy my city. Because if there are no jobs, no businesses, ang private sector lang naman makabigay niyan. We are not an employing agency. Hindi namin kaya bigyan trabaho natin. Administrador lang kami. Hindi kami yung may negosyo na SM o higokong o maipal na we get employed. We just collect taxes to run government. That's about it. Ang gastusin namin, yung buwis na nakukolekta namin, which is really a very minimal amount compared. Yung mga mulina nila dyan na may mga negosyo sila, itong Clark Development yan. Diyan, ang taxes dyan, kukunin natin. Pero yung mga kita ng milyon-milyon, hindi atin yan. So that is really what happened. So sabi ko, umalis kayo. Pag hindi magpapatayan talaga ito dito. Pero yung droga, stricto talaga ako. Ay, hindi ko nasabihin sa inyo kung gaano kasi. But sinabi ko talaga, wag na wag. Wagin kita. Totoo lang. So, di alam ni ma'am yan, Presidente, kasi mainit talaga ulo ko. When we were talking, yung kami lang sa kabin, pag nagagalit ako, nagmumura ako, siya nga magsabi, Rudy, relax ka lang. Ganun talaga ugali ko. Walang hiya ba? Hindi naman kasi alam namin sa Mindanao kung ano yung hiya. Anyway, nung na-presidente ako, kung hindi ako naging presidente, sorry kayong lahat. Remember that I fired. Ito. Maswerte lang talaga. Fate has something to do with this, not me. Hindi ako hindi ko isipin manalo ako sa totoo lang. Totoo. Wala nga. Sino lang man ang nag-suporta? Well, of course, Pampanga was rooting for me. Baski sa mga survey, because kaalyado ako na presidente. Alam ko, kaya wala ako masyadong. And si Governor Pineda assured me, sabi niya, tutulungan kita, hindi ko lang masabi kung lalamang ka dito o hindi. Pero kung matalo ka lang ng 2 boto, pasensya ka na. Ibig sabihin, tabla lang yan. You know, ang suporta ko dito ay Marcos. Pero hindi ako bata ni Marcos. Ang tatay ko noon, governor ng Davao. When Marcos won for the first time, he took in my father as one of his cabinet member. Yan ang ano dyan. Kasi sila, Bogokski, hindi naman alam kung ano ang istorya ng. Basta sulat lang, bata ni Marcos. Hindi ako bata, kaya lang, out of, yung alliances. Saan man ako mamili rin ng presidente? Sabi ko, I fired 7 generals. What were the crimes? Drugs. Yung isa, police aid pa ng IDCAMP ni yung ginagamit mo na ribbon, pantali dyan sa. Wala na yan. Ang yellow kasi sa Davao, ice.
Di ba? Ganun ba rin ang tawag dito sa yellow? I think somewhere in Pampanga, yellow ang tawag nila ng ice. Huwag na yan. Natunaw na yan. Huwag mo nang pakialaman yan. So, ang politika talaga dito, hindi party-party. But I never really expected. Ako, si Aimee, si Abet, ng Bataan, Marinduque, si Lord. Pero talo ako doon. Tapos, even in the home province of my father, wala akong leader na isa. Even in the hometown, Danau City, ang mga kalaban ko doon, mga Durano. They were porpo. Sa Mindanao, wala akong isang congressman, wala akong isang gobernador. And yet, I won. Nung nanalo ako this is connected with my story about drugs. Nung nanalo ako ng 6 million plus over the next guy, pumasok ako sa kwarto. Kakamatay lang na ng mga 2 years before. Sabi ko, Ma, kaya pong tao ng cemetery, doon ako nag-iyak. Ang doon naman sa yung pagod ko, yung lahat na pagod, sama ng loob. Doon ko na binuho sa iya ko. At sabi ko na, ano kayang ibig sabihin nito? Anong utos ng, this has to be destiny. Walang iba, destiny talaga. Ibig sabihin, utos ng Diyos. Sabi ko, may talagang pinapagawa ang Diyos sa iyo. So when I became president, yun lumabas. By the hundreds of thousands. Sa aking bilang ngayon, we are hitting 900,000 plus. Before the year ends, it will be, I am sure, hit the million mark. Now, yun yung akin. Itabi ko muna yung akin. During the time of General Santiago, si P.S. Yampedia, sabi niya, there are already 3 million drug addicts in this country. I was appalled nung nakita ko araw-araw nagsasurrender sa mga barangay hall, sa police. Mga bago to. Yung iba nagsabi na dati na sila, but minus those who admitted that they were already former addicts. Umabot na lang. So ito na lang, sabihin ko. Minsan, pag-away ako ng mga Amerikano. Kasi itong ang patayan, sabi nila Duterte maghinto ka. Ganon na style. But ito kasing, I don't know about, but tayo mga Orientals, Asians, huwag mong ilagay ang gano'n na salita. Yung parang patay gutom. Yung pagsabi, you do this, stop that, or you will not get the aid or assistance from us. Parang gano'n ang salita. Hindi mo lang pagkagsabi, can we talk with you? At parang they reprimand me in public. Ang una, yung pang mga opisyal na walang ranggo. Pataas na may ranggo, pati si Obama. Alam mo, pagka ganon, sabi nila pabalik-balik, wala tayong ibang, why does Duterte keep on making tirades against the Americans? Because we are talking about drugs. Ang sabi ko sa kanila, huwag kang magsalita ng ganun na parang patay gutom kami dito sa Pilipinas kung hindi ka magbigay ng aid. Do not do that every time you reprimand me in public, which is really the worst. Yun nung mayor ako na binibira ko itong mga drug addicts.
iniimbestiga na ako ng rapporteur. Tingnan mo yung kanya. I was already investigated by the rapporteur of the UN. Then si Dilima, yung asawa ni Samson, she investigated me. Then tapos ngayon sa Senate, siya, yung secretary na siya ng Justice. Then the Senate. Then the House. Tapos ngayon gusto akong imbestigahan. Utang ina ba ito? Ano panangig mo sa akin, gago? Kaya sabi ko, may isa pa itong may bago. Ang problema kasi, sa puti, itong Amerikanong ulol, every 5 Americans siguro kasi, ang tatlong dyan, idyoto, dalawa na ang tama ang utak. Bakit mo ako imbestigahin? For saying, when I was the president, stop drugs. Because if you are destroying my country, I will kill you. And if you deprive us of our youth for the next generation, yung mga anak ninyo, saan tayo kukuha ng Pilipino na tatakbo nitong bayan na ito kung puro gonggong na lahat? Remember, 4 million is 4 million. It's no joke. And they are spread all throughout the country. And we are already in narco-politic state. We did not realize it until I became the mayor. That there were already congressmen, governors, mayors, barangay captains, pati police, by the thousands. Gusto niyo makita? Bigay mo nga yung... I'll give you a visual para mapicture ninyo kung ano tayo kahirap. At itong mga tumahimik, yung mga Amerikano. Ito ang drug industry natin. Yan, yung mga picture. Yan si Luot, yung general. Katutang gago, ang putang. Mga general. Alam mo ang nandito, pangalan to lahat, every page. Every page yan. Puro pangalan yan. Ang karamihan, municipal mayors, pati barangay captains. So we are in narco-politic state. Ito ang industry. Nandyan yung mga pangalan. Kasi patay, listahan pala ng patay. Hindi ba na ako ang civil register? Kaya sabi ko, ito matindi ito. Narco-politics na tayo. Kung sunod eleksyon ganon, manalo sila. Kaya sabi ko sa mga congressman, huwag kayong magpatawag ng eleksyon. Ngayon, mananalo lahat yan. May pera eh. Kita ng rami noon. Maski na yung Congress, bigyan nila akong authority, patayin ko, maubusan ako ng bala pati panahon. Kaya yan ang problema natin ngayon. So that the people would know. Because if we sink to the dogs, alam na ninyo kung paano. It's not easy to be patayan nila, patayan. We cannot build a nation over the bones of our countrymen. But somebody somehow must solve that problem. Kaya yung kopya din ang binigay ko kay Speaker Alvarez, pati kay Senate President,
Coco Pimentel. Sinabi ko sa kanila, hindi ko kaya. Pirmahan kami doon kanina ng budget natin, 3.7 trillion. Sabi na, Mayor, nandiyan na yung budget mo. Sabi, hindi ko kaya, Adre. I mean, dadating ang panahon na magsikmura mo, hindi mo magsikmura, magsige ka ng patay niya. Pero yun, lumalaban yun. Ang nakakapagtaka ganito, mga human rights, bago ako naging presidente, tignan ninyo yung statistic. Grabe na ang patayan noon. Bumalik kayo 2 steps backward. Nandiyan pa yung mga newspaper, buhay pa. At nung presidente ko, I did not start operating against the drug syndicates or the drug industry for that matter. But marami ng patay. 6, 10, 20 a night. Hindi pa kami nag-umpisa. Hininood ko muna yung police. So who did the killings? Di sila. Naglilinis sila, nagki-cleansing sila. Pati yung mga big time, umalis na. Now they are operating, baski sino dyan malaman nyo, they're operating the drug industry from inside the prison. May jammers na nga. They still operate just like the cartels in South America. May libro dyan, kan iyon cartel, or the word is cartel. Yun. Paano ito? Na binabastos na tayo, and even the Secretary of Justice, siya na mismo ang nagdala. Tapos ang kapal-kapal pa ng muka, lahat na, walang isa nagsabi hindi totoo yan kundi siya. Believe talaga ako ni itong si Biyuda ni Samson. Hindi, nakakita man ako ng sugapa na babae sa buhay ko. Pardon this slur. That's not intended for everybody. I am zeroing on a specific. Believe ako. Believe ako sa ang kumpleto pagka-artista kung nasa harap na nitong nung makakita ng may hormone. Sumisigaw, tumatawa, umiiyak. Tapos pagkahapon, punta doon sa mag-video, filming. Tapos balik doon sa Senate, yaw-yaw naman ang yaw-yaw. Pagkahapon, napurihin siya ng boyfriend niya, tana, mag-video na naman tayo. And by the way, yung galit ako sa itong Central Bank, ma'am. Alam mo, itong AMLA, ito yung nakikita lahat because they have this blanket authority masilipin nila. Sinabi nila ako, marami akong 211 million. O bakit hindi ako dinimanda? Di ba, nung bilyon-bilyon, sabi na inquiry, yung lahat ng garbage, kasali na dyan, ABCN, lahat. Ako sinasabi ko, hindi totoo. O ngayon, nandito, bakit hindi ako totoo may 211 billion ako? Bakit hindi niyo ako imbisihan? Sabi ko, papailan ko kayo ng kaso. Putang yan. Hindi nagtatrabaho yung mga gagong yan. I just gave a warning sa Malacanang kanina. Sabi ng NBI, sir, tinun over na, pero walang analysis yung flow ng ano. They're supposed to do that kasi trabaho nila yan. Sabi ko, bantay kayo, kaya pag hindi, tangina ko, hindi ko, dadamputin ko kayong lahat. Kasi I could charge you for, bantay kayo, if I charge you for something at may naisip na ang Justice Department, I will personally arrest you. All of you. Pati ito kay Jack Lam. Alam mo,
meron silang, tawag nitong putang inang laro na ito, online. Dito, ang sugal natin, tinatax. Pero yung sugal sa labas, tumatanggap sila, wala tayong record. Sabi ni Andrea, wala tayo dyan. Ay, sabi ko, so magkano? Yung pesa, kaya walang tao dyan, wala akong nilagay dyan ngayon. Hanggang naghanap ako ng proverbial, the honest man. Di ba yung tao nagdadala ng lantern baski araw? Bakit gano'n? Naghanap ako ng honest na tao. Wala pa akong makita. Baka nandito sa Pampanga. Ang estimated 300 billion. Hindi yan ang kita ng gobyerno. Yun lang pupunta dyan sa PESA head. Maraming nagre-recommenda dyan, alam ko. Hindi ko lang sabihin. Pwede talaga, was never tempted to sign ito. Even sa military, naghanap ako. Kasi trilyon ang nawala natin dyan. Tatanggap sila ng posta sa labas. Hindi naman kasali doon sa recording nila. Dito lang. Kaya pina-aresto ko yung buang. Tapos sabi ng NBI, maagay. Sabi ko, putang inang arestohan mga gagong yan. Sabi niya, sir, wala mang kaso, walang charge. Sabi ko, arestohan mo. Anong charge? Ako na ang maghanap ng kaso. Dalhin mo muna dito yan. Putulin mo yung ulo na, wala namang kaso-kaso yan. Ilang araw lang man yan sa Diyos, tapos mawala man. First month, pagkatapos ng isang buwan, tatahimik rin niya. Kung kayong mga tagalabas, huwag ninyong lukuhin ng Pilipino kasi. So, gano'n. At sa itong doon sa droga. Alam mo ang droga? Sabi tayo, hingi tayo ng hingi sa Amerikano. Ito. I'll give you a computation. Drugs, 200 yan dito, di ba? Nagtatrabaho yan, may sweldo ng 12, yung iba 8. Per hit is 200,000. Kung trabahante yan, estudyante, whatever, ang isang hit is 200 times 6, that's 6,000. Times 12, that is 18 billion a month. At times 6 rather, times 30. Times 12. From 18 billion, that is 216,000 billion ang nawawala. Saan ang punta? Naliligo ng pera. Corrupt lahat kasi binibigyan. So sa ibang lugar, talagang gumagana. Puro bigay dito, bigay. Easily, they corrupted the entire Philippines. Kaya lahat ang mga mayors, pati lahat ng mga itong mga big time, naging milyonaryo. So yung iba, patay na, si Odicta, si Albuera. Ngayon, I'd like to mention, I think there is one United Nation official, human rights. Sabi niya, si Duterte daw, is a murderer and I should be charged for murder. Dapat daw akong kasuhan dito sa ito. Sabi ko, this guy is either a joker or medyo sira ang ulo. There is no crime in my country which says I cannot threaten criminal. Sabihin kayo, pag pinakaalam ninyo ang bayan ko, papatayin ko kayo. That is a legitimate statement. Pag sinabi ko, do not destroy the youth of the land.
Because you will be destroyed. Kasi ako nang utos sa police pati military because of the enormous 3-4 million Filipinos. You think, I know, pakisabi nga sino yung ulol na yun. Kindly tell him, it's just another stupider. Ang mahirap nitong United Nations, you guys, you are employed by an organ composed of nations, whose officials are elected by the people. Kayong mga official dyan, you and the officials sitting there on your asses, we pay you your salaries. You idiot, you do not tell me what to do. I am your employer. And do it to a nation. Who gave you the right to be, kulang kayo ng international law. Kami ang may contribution sa United Nations, kung hindi ba kayo tarantado, utang ina ka. At ako ang nagbabayad sa sweldo mo. Huwag kang magsalita diyan, kala mo empleyado mo ako. I am a member state, a sovereign state. Please shut up. Kasi yung utak ninyo diyan kulang. Do not do that. You're just an employer. Appointment kayo. Got it? You are just employees of an office there whose subsidy comes from the pocket of the member states. And you do not have that authority to be, you strut around as if you're also a sovereign idiot. Sabi ko sa inyo, bugo kayo, go back to school. You have not learned. You are there, United Nations. You do not know diplomacy. You do not know how to behave to be an employee of the United Nations. You do not talk to me like that, you son of a bitch. Magkapasan ng mabits lang sa akin ang Pilipino kung hindi ako nagtatrabaho. So, good that I remembered. Send that copy to him. Tell him if he wants to come here today, sampalin kita, yawa ka. So, yan ang gastos natin. 236,000 a month. That's 18 billion. Times 12 million. Ngayon, 14, idagdag ko mo niya. And the reason why I am mad is, sabihin nila, may namatay dito. Sabi ko nga, hindi kami nag-operate until after 2 months, marami nang patay. So, who did the killing? And they are attributing those killings to us. Na parang Duterte or violation of human rights. Who said so? First, 3,000. Tanungin kita, who was my 50th victim? Sige daw. Kuha ko ang patay. Sige. Sino yung pinaka 150th victim ko? Tell me the name, sex, residence, anong trabaho niya? It's just easy to convict a person in criminal proceedings. Subukan mo, paupuin kita dyan sa witness stand. Paikutin kita isang araw. Ang akin dito, mahal ko ang bayan ko. Kaya ako tumakbo. And please do not. During the debates, we were asked, ikaw ba'y papayag ililibing si Marcos sa libingan ng mga bayani? Ang tatlo said no. Ako at si Biday naging yes kami. Ang akin, wala doon yan sila except that
Dalawa lang kasi sa batas eh. Sundalo, presidente. Period. Walang sinabi, hindi siya malibing, kung mga kasalanan siya, nagmarsyalo, maraming naman. Yung sentimento, except if the sentiment is strong, that would amount to, wala. Sinabi lang, sundalo o presidente. Period. Yan ang explanation. I complied on my promise. There will be no corruption. I will assure you, there will be no corruption. Yung pera ninyo dadating talaga sa inyo. Every cabinet meeting, nagwa-warning talaga ako. Kasi pag hindi, yung dalawang immigration commissioner, nung nasabit dito, I fired them. Do you know who are they? My fraternity brothers. Pinalis ko. Pag sinabi ko malinis, malinis. Tapos sabi ko, droga. That is a sacred covenant. You know, who's that guy from the United Nations? You idiot, you better hear this. If I make something I proclaim during the elections, and that is accepted by the people by electing me, that is a sacred covenant. Whether you are there or not, you are nothing. I will comply with what I have promised to the people. Then the other one is yung criminality. Total ako yung mayor ako sinabi ko, all that I have to do is to make the city peaceful. Yung economy, sila na yan marunong. Oh, look at Davao. Davao is hitting ang growth. It's 9. Ayaw ko lang magsungo. Ang sumunod, 7.6. Napunta kayong Davao. Tingnan ninyo ang Davao. Malinis. Pwede ka magpasyal, baski saan gabi. Kaya lang, pagkalaon na, tapos ng inuman, at sa Davao, hindi ka makasigarilyo, baski nagalakad. Lalo na ito, park. Halos mabuang ang tao doon if you need effects. You know, nicotine is an addictive chemical. Kaya hinahanap-hanap ng tao, hindi mawala-wala. Until even at the cause of cancer, okay lang, basta. Kahit hininto ko sa Davao, Davao walang smoking. Natuto na ang mga tao sa Davao. Magarilyo ka, tapos ayaw ka maghinto, magsabi ka pa, hindi man pera ito ni Duterte. Ganon. Nalaga. Kainin mo yung sigarilyo mo. Sabi niya, Mayor, may baril ako dito. Papiliin kita. Pasabugin ko yung bayag mo. O maghinto. Kainin mo. After that incident, wala na. Ang tao kasi hindi mo madala kasi na, Adre, pwede bang hintuin natin ito? Kakaya naman kay ano. Hindi mo madala ng gano'n. Pero bigyan mo isang example. Bakit sa Davao wala masyadong meron? Alam mo, may kwento ako sa iyo. Pero yun yung kwento. Ito yung hinahabol ni Dilima. Isang araw, sabi kasi, what will you do if there is a drug laboratory in Davao? They will not go out of the city alive. That was a hypothetical question. 9,004 yun, ma'am. May naglaboratory nga, anak. Despite or in spite na ako yung mayor, nagsasabi na. Dumadalang sabi, nilusob ng mga polis, lumaban, patay. Sa galit ko, nilinya kong lahat ng patay. Diyan sa highway. Siguro marami na nagreklamo kasi ang traffic, kasi pag naan ng sakyan, manunood pa kung sino yung mga muka.
ang traffic, may tumawag kay ma'am. Sabi niya, oh Rudy, bakit naman ganun karaming patay dyan? Bakit mo inaano dyan sa highway, pagka-traffic? Kasi wala man makapagsabi sa akin. I think it was Doresa who pinait niya ako. Tinawagan ako ni President. Talagang dinisplay ko. 6. Kinuha yung katawan. Hindi ko binigay. Ano? What's a passport? What's a identity nito? Mga yawa na to. Binigay ko sa, yung katawan. Kaya yung mga bata, magpapatulong sa akin, magbili na, alam mo ang Pilipino, mas pinakamahirap na sa lahat ng mahirap. Hindi talaga ipagbili yung patay. Tinawag ko ang Medical Foundation School para sa mga doktor. O ito, bigyan ko kayo. Ang ganda makatawan ito, isa lang buta sa ulo. Huwag mo na pakialaman yung utak, ito na lang ibang... sige, praktisan. Yan 5. Ay, 6. Yan, praktisan ng mga bata. Maligaya kayo. Sobra-sobra yung... Dilawa lang hiningi nila. Binigyan ko sila ng 6. Hindi ako nagiging ng discount. Libre talaga. Ano na yan? Anyway, it's getting late. I'd like to apologize to the President for my language. Minsan kasi ang bunganga ako. Tama yan. Hindi ko pa naisip lumalabas na. Sabi na mga... Okay lang yan kung sa otak lang sa bunganga. Pero yung hindi mo pa nakita na isip, lumabas na. Problema yan. Yan ang putang na. Yan, ayaw ko na sakit. Premature. Premature baby. Maraming salamat po.